Magandang hapon po sa inyong lahat mga kasingko, kapeg na nanood sa atin ngayon mga amigo, amiga. Dito naman po kami, kasama ko si Kuya Roel, ang aking personal assistant driver. Ayan po. At salamat po. Salamat sa road trip at pagpapakape at sa Koy. Ano ba sinasabi mo kanina? Koy, ano yun? Sinasabi ka? Salamat at ginawa mo akong driver lagi. Tapos, salamat sa alin pa? Salamat at wala kang ginawa kung ako lagi pinagdadrive mo. Hindi ba ngayon lang? Kasi, ikaw ba naman ang driver na ang daanan doon? Baka ma-accident pa tayo, di ba? Hindi ba na ako professional driver na katulad mo na galing-galing Alam mo mo, na medyo mag-drive? dapat kasi aralin mo na yung sarili mo na mag-drive. Aralin mo na ikaw yung nagdadrive para at least masanay ka. Alam mo, pag walang choose, di ba ako nag-drive na kalaman mo yung kina Marvin, ako nag-drive na papunta sa bahay nila kasi wala akong pwedeng maasahan kundi ikaw lang. Dahil pag wala ka, ako lang sarili kong maasahan ko, di ba? Kailangan pa talaga, kaya dapat talaga wala akong choice kundi mag-drive, di ba? Oh, yan. Sa susunod mag-drive. Yes, sa susunod mag-drive naman natin si Kuya Rowell. Ako naman yung personal driver mo, ano? O, yun. Alam, makukusumi lang ako sa'yo. So ngayon, ay Kuya Ron pala, may tanong pala ako sa iyo. Kasi nung isang araw, di ba sa pagiging chismoso, may narinig ako na parang sinabi mo na di ka nagpadala ng pera doon sa isang pamilya, sa pamilya na tinutulungan mo dati. Di ka nagpadala ng pera. Totoo ba yun? At ano naman reason mo bakit di ka nagpadala? At sa palagay mo ba magkatampo sa iyo yun? Tampo, hindi ko alam. Ano masabi mo? Naman kasi ano ba dahilan? Bakit? Kasi nga, di ba nga, pinagbakasyon ko si Joanna at saka si La Wesley doon sa Gabon. Ngayon, kailangan ng malaking pera kasi nga yung pagpunta doon mahal. So yung $1,000 ipinadala ko sa kanila. Ngayon, yun lang yung available na prangko o sepas. Ngayon, gustuin ko mo magpadala, wala akong ma-choice kasi yung mga Pilipino na mayroong sepas doon naipadala na. Excuse me, naipadala na. Ngayon ganito, kinausap ko siya, sabi ko this month ay hindi ako muna magpapadala, sabi ko sa kanya. Actually hindi naman ako dapat mag-explain, pero kinausap ko rin, sabi ko ngayong buwan ka ako hindi ako magpapadala kasi kailangan ko ng sepas or wala na akong mapadalan, sabi kong ganon. Ngayon edi okay naman sa kanya, wala naman siyang reaction, nayamot, hindi naman siguro nayamot, okay lang. Kasi wala akong magawa gusto kong magpadala doon, kung wala namang sepas, wala tayong magagawa. Kaya lang yung yun nga, hindi naman siya nag-react, wala namang problema actually. Kasi siya naman yung matanong lang kita, di ba pinapadala mo kasama yung bahay. Ngayon ba pinapadala mo parang sa pagkain lang talaga nila na pinapadala mo? Nung nakaraan kasama yung sa may bahay. Patuloy mo pa rin ba susuportahan yung kanyang bahay na ba to? Oo, syempre kailangan natin tapusin yun kasi para na lang sa mga anak niya, para if ever na dumating yung time na para kumita para sa kanila, di ba? Syempre wag natin hayaan nakahang naman kahit sila. May nasabi yung mga anak niya sa iyo, tutulong ka pa rin sa nanay nila? Sa mga bata, syempre yung mga bata lang naman ang mahalaga sa akin. Yung mga maliit na bata? Yung mga maliit na bata na nakasama natin dito. Kasi syempre continue yung kanilang pag-aaral. Ganun lang naman yun. O kung siguro yung mga bata, yung mga bata okay naman kasi, pero yung mga malalaki kasi humihingi rin naman sa akin yun. Kaso hindi talaga ako nagpapadala. Kumbaga parang, kasi di ba sabi ng nanay niya, huwag kang magbigay doon na hindi mo sinasabi sa kanya, di ba? Kailangan muna ipaalam muna sa nanay bago magbigay ng pera sa mga anak, di ba? Sinabi ka rin, di ba? Yung nagtampo nata kayo ni Tim kasi nagbigay ka ng pera na hindi niya alam, binibigay mo pamilya sa mga anak niya na dapat
siya daw muna, siya magbibigay at kung hindi daw ikaw dapat, sabi ko. Parang ganun, di ba? Kaya nagkaroon ng ano, ala ko yun ng vlog na yun na huwag daw bigyan pera, sabi ng kanilang nanay. Oo, kailangan ipaalam ko pa sa kanya. Pero Kaso nga lang, pag nabigyan, di ba? Mayroon mga ganun. oo, kasi dapat pagka binigyan mo isa, bigyan mo lahat. Ganon, kapag yung isa binigyan mo, dapat pantay-pantay. And di ko ano sa kanila, basta para sa akin kasi importante sa akin matapos lang yung bahay na pinapagawa. Ang tagal-tagal na nun eh. Oo. Konti na lang naman. Kaya lang, syempre, mahirap pagpadala ng ano eh, ng pera, hindi natatanggap eh. Oo. O, di ba? Mahirap. So, wala naman akong choice. So, yun, mga amigo. Naaawa rin naman ako sa mga bata sa isang banda. Pero, sa sitwasyon naman kasi, wala naman akong magawa. So pagtapos pala matapos yung bahay, stop na rin yung pagtulong mo? Siguro lilimitahan ko na lang yung padala. Pero O hindi sige sobrang pa rin malaki. hanggang mabuhay ka? Oo, syempre hindi. Pagka nakita ko naman na kumikita na yung bahay, syempre, stop na tayo. Ganun lang naman yun. Kasi kayang-kaya naman na nilang mabuhay. Oh, pero alam mo, kahit wala kang suporta, kaya nila mabuhay, di ba? Of course! Kasi meron silang paupahan na pinagawa mo dahil sa likod. Oo, tsaka bukod 30,000. doon, nagkatrabaho naman Nagkatrabaho naman siya. Tapos yung mga anak niya, malaki may mga trabaho na rin. Yung malaki Oo. malaki. Tapos siya, madiskarte naman yung nanay, di ba? Kaya alam kong mabuhay naman sila, di ba? Mabubuhay naman. Kaya na niya buhay yung 12 na anak niya. Yan pa ngayon na 3 lang binubuhay niyo, 4 na lang na anak binubuhay niyo, di ba? Yes, oo. Kayang-kaya naman niya yun. Kaya lang, syempre, iba pa rin talaga yung alam niya na every month merong nagbibigay sa kanya kahit pa paano para pang-suporta lang. Pero kung hindi na nga siguro, pagka hindi na kailangan, hindi na magpapadala siguro. Basta nagawa ko na yung ano ko sa kanya, yung pinangako ko sa kanya. Ganun lang naman yun. Kaya lang, yung mga iba kasi, yung mga kagaya niya, yung anak niya, sabi nga nun, tutulungan daw niya mag-vlog daw siya. Tapos, alam mo, nagulat na lang ako na isang araw wala na sila sa bahay, umalis na, pinaalis na raw ng nanay. Oo. Pinaalis na yung bahay. Kumbaga wala na sila, wala na yung mga malaking anak dun sa bahay niya. Yung mga nakapunta rito sa Pilipinas, yun na lang yung nandoon. Yung 4. Yung 4, yun na lang. Pero yung mga iba, may sarili ng bahay, may sarili na silang trabaho, at bahala na silang buhay ng kanilang sarili. So, yun yung alam ko. Pero pagdating naman siguro sa pagkapadala, mauunawaan naman niya ako kung ngayong buwan hindi talaga magpapadala. Actually, kung sabi ko nga, hindi naman nga nag-react, wala naman nga reaction. So, wala namang problema siguro kung ganun. Ang iniisip ko lang, syempre, Ano? yung sana nga na dumating yung time na maging okay din talaga sila. Kung yung sa mga bata, pero na lang. Kagaya niya. Sana makatapos man lang yung mga anak niya. Kahit isa man naman makapagtapos ng pag-aaral. Wala, hindi naman Kasi mga matalino naman yung mga anak patay niya. yung mga anak niya, okay naman yung mga anak niya. Marami din naghahanap din kasi sa mga bata. Kahit ako hinahanap-hanap din. Hindi ko na alam kung ano na itsura nila, ano na balita sa kanila, di ba? Wala na akong idea. Ganoon. Pero pagdating po sa pagpadala, wag na lang siguro wag na lang para kasi parang marami iba kasi yung comments ng iba Meron nagsabi na magpadala, yung sabi wag magpadala, may nagsabi na ganoon. Siguro kung ano lang yung kaya ko, di ba? Kung ano yung kaya ko, di Yun na lang pala kung anong kaya mo. Kasi yan, di ba? Di man araw-araw tayo mataas ang income natin, di ba? Di man ganoon. So, ang pinaka kasi talaga, challenge talaga yung pagpapadala. Kasi nakita mo naman, nagpadala tayo sa Western Union. Dati hindi naman natanggap. nakabalik ka ba sa'yo?
Hindi pa, ngayon kuko natin. Tawagin mo yan. Nagpadala ako sa Western Union sa May Cabon. Edi naantay namin yung ano. Basta mahirap magpadala ng pera dun sa Gabon tsaka sa Equatorial. Buti nga yung sa Gabon na at least may Pilipino talagang tumul. Mas maganda kasi medyo ganito. Pinakamaganda yung kausapin na lang natin yung sa may Africa. Meron kasi ibang mga Pilipino sa Equatorial Guinea na pwede naman kausapin para magpadala. Kaya lang talaga, ang problema ko kasi ganito. Nagkakataon kasi yung time ng sahod, iba-iba sila. Minsan, may sumasahod kasi dun every 2 months. Kumbaga nabibitin. Pero wala namang para sa akin, hindi naman siya wala namang problema kung hindi ako magpadala. Kasi yun naman sabi ko, ngayon lang naman. Pero sa susunod na buwan, kapag okay na, edi yun, diretso uli yung pagpapadala. Pero mahirap kasi madali kasi sabihin po mga amigo na huwag niyong padalan yung mga pamilya na yan. Wala kang obligasyon. Pero basta pag ako kasi sinabi kong papangatawanan ko, basta sabi ko tapusin muna. Total pinapadala ko naman sa pagpapagawa ng bahay. Tsaka nagtatrabaho na siya. So yun po mga kababayan ko. So ayun nga po, narinig natin yung sagot ni Kuya Roel regarding kung bakit din siya nakapagpadala ng pera dun sa pamilya dun sa Africa. So ayun po yung dahilan po. Sana naliwanagan na rin kayo at pagkapatuloy pa rin daw si Kuya Roel magtulong sa kanya kasi yun ang kayo na promise. Tapos yung sa bahay nila, pero di iba-iba pagpapadala kasi depende nga, di ba? Sa ilan magkano, kung di mo kung 20,000 di po, kasi minsan di ba kailangan natin ng salangan, lalo na po nandito na si pamilya ni Waka Waka, di ba? Di ba marami rin tayong kakaso sana dito si Waka Waka, siyempre kailangan natin siya para yung anak nila anak niya mag-aaral, di ba? Kung matanggap din sa school, kung anong school matanggap sa kanya. So siguro yun lang muna ang priority muna ni Kuya Roel, yung pag-asikaso sa pamilya ni Waka Waka. Salamat po. Yun po. Maraming salamat hanggang sa muli nating pagtatalagtakan po dito sa vlog na ito ngayon. Maraming salamat and adios. Bye bye.